Hello mga auntie, kumusta kayo dyan? So, for today's video, eto na nga, finally, ikukwento ko na sa inyo yung aming love story, yung life story namin ng Indiano kong asawa. Kasi nga, sa sobrang daming mga nagme-message sa akin, nagtatanong kung paano daw kami nagkakilala, kung saan kami nagkakilala, so, kung paano daw ako pinakilala ng asawa ko dun sa family niya, yung mga ganon. So, ikukwento ko na sa inyo, para isahan na lang mga auntie ko. Okay? So, anyway, nagkakilala kami ng Indiano kong asawa, year 2023. So, we've been together for like more than 3 years na. So, ayan na nga, nagkakilala kami dito sa app na to, kung alam nyo yan. And then, nung mga time na yon syempre, medyo ah, solo yung buhay ng auntie ninyo. Kumbaga, dalaga, single, so liwaliw, enjoy yung life, yung mga ganun bagay. So, medyo nahirapan yung uncle ninyo niyan kasi nga, wala akong time sa mga ganyan before. Yung app lang na yon medyo na curious lang ako. Akala ko lang noon kasi nga 'di ba pagka nagda-download tayo ng application, diyan sa baba merong mga recommendation na ng mga application mga ganon. So parang nakita ko lang yung photo ng application na yon. Na curious lang ako. Akala ko online game siya. So dinownload ko siya. Tapos nung nakita ko, may kailangan mag-register ka ng number, yung mga ganon ganon. So na curious ako. So tinry ko yon. Kaya lang medyo tamad ako sa mga ganon. Kasi nga kumbaga wala na. Tapos na ako sa stage na yun na yung makikipagkilala ka, tapos how are you, mga ganon ganon. Wala na ako sa time sa stage na yung mga auntie. So etong si uncle ninyo, consistent yan. Sa lahat ng consistent, siya yung pinaka-consistent, talagang desidido siya. So, ayun na nga, sinuwerte siya. Nakuha niya yung contact number ko, pero medyo mailap talaga yung auntie ninyo that time. Wala, busy lang ako sa sarili ko noon, sa trabaho, after ng work. Puro lang yung mga friend ko kasi noon, yung mga friends ko, mga single din that time. So, ayun, busy lang kami sa mga gala-gala, ganon. Hanggang mga like more than 2 months, nag-meet na kami. Finally, kaya lang alam nyo, kasi ako yung tipo ng, yung like first impression last, mga ganong atake. Kumbaga, pagka one time na nagkita tayo, tapos parang yung walang spark, mga ganon, so wala nang next time yon. Wala nang second chance na makikita mo ako ulit, ganon. Kumbaga, ligwak ka na. So anyway, nung time na yon, pumasa naman yung uncle ninyo, kaya nasundan niyo ng mga dates ba, mga ganon. Kasi nga naliligaw na siya nung time na yon. So, after nun, meron kasi akong mga ka-work din, mga kalahi niya. So, nakwento ko na uy ganito, meron akong manliligaw na kalahi ninyo, kababayan ninyo, mga ganon. So, sabi niya sa akin, nung isang kawork ko, tagasan siya, ganon ganon. So, nagkataon na yung place niya is malapit lang dun sa place ng kawork ko. So, sabi ng kawork ko, bigyan mo ako ng copy ng driver's license niya, yung driver's license sa India. Kasi pala, yung driver's license mga auntie dun sa India, nandun na nakalagay lahat ng complete details. So, number one tip, alam niyo na, ito na, nagmala FBI ang auntie ninyo. Kasi uso sa kanila, alam niyo ba, yung background checking, yung family background checking, profile checking, uso yan sa kanila. So, nag-wonder ako, napapaisip ako, sabi ko, paano ko ba malalaman kung totoo ba yung mga sinasabi niya sa akin? Gusto ko makasigurado kasi nga alam niyo na, as a trentahin, gusto ko naman makasure na. Kasi kumbaga, tapos na ako sa stage na ligaw-ligawan, yung mga boyfriend-girlfriend. Kumbaga, date to marry na ako. So, ayun na nga, sabi sa akin ng kawork ko, ipapa-check natin yung profile niya, yung family background niya, yung mga ganun-ganon. Kaya sabi ng uncle ninyo, hanggang ngayon sinasabi niya na matindi pa daw ako sa FBI kasi hindi niya alam nung time na yon. So, ayun na nga, nung time na yon, nag-iisip ako kung paano ko makukuha yung copy ng driver's license niya. So, nasa road kami noon, sabi ko, gusto ko ng ganito ganyan. So, nag-drop by kami sa isang supermarket. Alam ko naman na hindi niya dinadala yung wallet niya kasi syempre online payment na tayo ngayon. So, pag-uba niya ng car, pagpunta niya ng supermarket, madalian kong hinanap yung driver's license niya sa wallet niya, tapos pinicturean ko, and then sinend ko dun sa kawork ko. So sabi sa akin, mga after 3 days yung result nito. So ayun na nga mga auntie. Sabi ko dun sa kawork ko, ano na yung result? After 3 days yon. So, so far naman, mga auntie ko, mga uncle, lahat naman yung pagpapakilala niya sa akin, yung mga kwento niya, ay accurate naman dun sa na-found out namin. Ganon. So, doon na nag-start na nakuha niya yung tiwala ko, at yun na nga, naging kami na. Kasi nga, very sincere naman talaga siya. Pero, hindi siya nagtatapos mga ante. Kasi syempre, hindi ganun yung kadali. Dahil nasa stage na nga ako ng gusto ko na ng assurance, yung mga ganun ba. Kasi nga, nasa day to marry na tayo, di ba? So, ayun, mga after 1 month, nagkikipag-iwalay na ako sa kanya. Kasi nga, sabi ko, dito lang din naman ito mapupunta. Bakit ko papapatagalin? Ayaw ko na mag-aksaya ng oras. Kumaga, yung mga ganong mindset. So, yung uncle ninyo nataranta. Kasi nga sabi ko, maghiwalay na lang tayo kasi, ayoko ma-stress. Kasi nga ayaw ko talaga sa stress. Like, sabi ko, magkaiba tayo. Yung maraming komplikasyon. Magkaiba tayo ng culture, magkaiba tayo ng tradition, yung mundong ginagalawan natin, magkaiba, yung kinalakihan natin, especially magkaiba kami ng religion. So, yun talaga yung pinaka-challenging doon. So, ayun na nga, kasi nga, yung asawa ko is Muslim. Ako naman ay Catholic, Christian, gano'n. So, magkaiba talaga. So, matindi talaga yung adjustment.
Kumbaga, parang nakikita ko pa lang, nai-stress na ako. Kaya sabi ko, buti patapusin na lang natin to. Kasi baka wala din namang patutunguhan. Eh, huwag na natin aksayin yung oras natin sa isa't isa, di ba? So, ayun na, nataranta yung uncle ninyo kasi nga super in lababo na sa auntie. So, alam nyo ba yung ginawa niya? Nag-book siya ng ticket mga auntie, tapos lumipat siya pa uwi ng India. Alam nyo yun? Oh my God, ano, nagulat talaga ako ng time na yun. Tapos, ang ginawa niya, kasi daw, i-prove niya sa akin na talagang mahal niya ako, yung mga ganun, oh, di ba, ganda ka, girl. So, ayan na nga, mga auntie, pumunta siya ng India, biglaan yun, tapos, para lang sabihin sa magulang niya na meron na siyang girlfriend dito, yung about sa amin. Yun lang talaga yung sadya niya. Tapos alam nyo ba, meron pa siyang ano, patagong pagkuha ng video. Kasi nga, isasend niya sa akin as a proof nga na yun lang talaga yung purpose niya. Kaya siya umuwi ng India ng biglaan para patunayan sa akin kung gano'n siya kaseryoso. Ganon. So, kahit iba yung language nila, syempre maintindihan ko yun kasi nga meron akong mga ka-work na pwedeng i-translate yung language niya, yung usapan nila. So, ayan na nga, nakapasa na yung uncle niya sa unang pagsubok. O, di ba? So, after nun mga ate, syempre hindi pa nagtatapos dyan. Kasi wala, oo, okay na. Alam na ng magulang niya yung about sa amin, ganon. Pero wala bang assurance. Kasi nga, syempre, anytime pwede pa rin naman kami maghiwalay, di ba? Saka alam niyo naman sa kanila, hindi sila sanay na, alam niyo yun, lalo na yung mga outdated, I mean yung mga maedad na. Kasi nga medyo maedad na din yung magulang niya. Hindi sa kanila, ano, kumbaga hindi pa sila masyadong aware or open sa mga ganyan na different nationality, yung napapangasawa, yung mga ganong bagay. So, especially yung different na religion. Very big factor yun sa kanila mga auntie. So, ayun na nga, marami kaming pinagdaan ng mga pagsubok, maraming mga kaipalan ng mga naganap. Kasi nga, ayun na nga, yung family niya, mga ganon. So, anyway, mga auntie, bago pa nanligo yung aking asawa, before, alam niya naman talaga yung tunay kong status na meron akong 2 anak. So, ayan, hindi ko naman talaga yung tinatago kahit kanino. So, bago siya nanligaw sa akin, alam na yan at klarado yan sa kanya na hindi lang ako basta single. Ganon. Hindi lang ako basta single. Alam niya yun. Pero wala, buong puso niya yung tinanggap, pinanindigan, at ayun na nga, pinakasalan niya pa ako. O, di ba? So, anyway, mga ante, pag-uusapan natin sa part 2, yung mga pagsubok na pinagdaanan namin. Aba, nakakatawa na ako sa pagsubok na pinagdaanan. Parang hindi na stress before, di ba? So, ayun na nga, abangan nyo yung part 2, yung may engagement pang naganap before na na-cancel. Napagplanuhan nga pala yung engagement pero na-cancel. So, abangan. So, see you on our next Chika Bells mga auntie. Bye!